Hindi pa nga nakikita ng owner. Papayag na ako? Wait ka lang. Eto na nga, kasama ka na. And I don't normally do this to an agent. Paliwanag kong muli sa dalaga. O bakit natahimik ka? Tugtong ko sa kanya. Wala sir. Thanks sir. At sinama niyo po ako. Wika niya at namumula pa rin ang dalaga. Napansin ko din na parang nai-age siya dahil di mapakali ang katawan nito. Are you okay? Naiihi ka ba? Tanong ko sa kanya. Walang magandang CR sa site. Alam mo naman, puro barakok andon. At hindi malinis ang CR nila. Sige sir, sa nearest gas station baka meron. Sagot naman niya. At saka, okay pala ang suot mo, walang kita. Natatawang, binati ko ang suot niyang blouse at pants. Pwede naman sir makita kung gusto mo Natatawang biro rin to sa akin. Nagulat din ako sa sinabi niyang iyon at tila nag-igtingan ang aking mga ugat sa narinig na yon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Kung ano-ano tuloy ang sumasagi sa aking isipan. Sir, sabay tapik muli ni Jean sa aking hita at itinuro ang gas station na nadaanan namin sa Ortigas Avenue. Okay ka lang ba sir? Joke lang yun sir ha. Sorry, pero pwede din. Natatawang masayang wika naman ni Jean. Aba, huwag mo akong subukan Jean. Pumapatol ako. Biro ko naman na may halong kalokohan. Pero walang epekto kahit makita ko pa yan sa deal natin sa project. Pahabol ko pa. Ayos lang sir. Crush naman kita Remember? Sabi niya. Tila nanunubok talaga itong si Jean. Nagpark ako sa gas station at madali siyang bumaba upang mag-CR. Naghintay lang ako sa loob ng kotse at nagmumuni-muni. Bumalik na si Jean sa kotse. Ilang sagli ang nakalipas. Napansin kong nakaalis ng butones ng blouse niya na tila nagilamos pa dahil sa basa ang buhok nito malapit sa noo. Okay ka na? Wika ko sa kanya. Okay na sir, let's go. Sagot niya. Saan mo ba gusto? Biro ko na naman. Kahit saan mo ko dalhin sir? Okay lang. Natatawang pabiro din niyang sagot. Hindi ko na alam tuloy kung biro ba or seryoso na ang sinasabi ni Jean. Pero natutuwa naman ako at magiging komportable na siya sa mga ganong biro. Baka dalhin kita sa motel makita mong hinahanap mo. Biro kong muli. Oh sure, dare me. Natatawang sagot niyang muli. Aba, talagang palaban itong dalagang ito. Sabi ko sa aking isip. Sakto naman, may isang motel malapit on the way sa site na pupuntahan namin. Malamang ay makikita niya to at sakto ang magiging biro ko sa kanya. Naakalain niyang imomotel ko talaga siya. O nakalimutan mo yatang ibitonis yan? Tanong ko sa kanya at sabay nguso sa kanyang bandang leeg kung saan naroon ang butones na nakaalis. Ikaw sir ha, pati detalye ng suot ko. Naobserbahan mo na. Wika niya pero hindi naman siya nagalit. Inayos niya to at habang inaayos ay bahagyang naaninag ko ang cleavage niya. Mas mabuti ang kanyang itinatagong katawan kumpara sa kutis ng kanyang muka. Marahil ay puro out of office ang work niya, kaya hindi maiwasang umitim. Ayan, sarado na. Wala ka na makikita. Pabiro nitong muli sa akin. Pagliko ng isang kanto ay matatanaw na ang malaking signboard ng isang sikat na motel. Napatingin sa akin si Jean at nilingon ko naman siya. Namula naman ang kanyang pisngi at parang tuluyan naglaway. Really? Tanong niya sa akin. O akala ko ba dare? Sagot ko naman. Gosh, I can't believe this. Natatawa niyang wika. Napakagatlabi si Jean habang papalapit na ang kinaroroonan ng motel. Napahawak siya sa kamay habang hawak ko ang kambyo ng kotse. Hindi ko naman ito naalis at nararamdaman ko pang medyo namamawis ang palad niya. Malambot din ng kamay ni Jean. Hindi ko ginalaw ang aking kamay upang hindi siya maasiwa.
Alam kong kinakabahan ng dalaga. O lagpas na. Pagtataka nito, sa isip ko'y tila handa talaga itong si Jean na makipagniig sa akin at the place at that time. Mga ilang building ang nalampasan namin at dumating na kami sa project site sa isang apartment building. Napabuntong hininga siya nang makita ang construction. Nakakainis ka, sir. Natatawang bulalas nito nang makita niya na ang site at malamang na good time ko lang siya. I got you this time. Natatawang wika ko sa kanya. Gigil na gigil si Jean sa pang-good time ko sa kanya. Ako naman ay tawa lang ng tawa at napansin kong napahawak siya sa kamay ko. Itinuro kong kamay niya na nakahawak sa akin. Ay, sorry sir. Na-carried away lang ako. Natatawang sagot naman ito. Nagpusod si Jean ng buhok bago kami bumaba ng kotse. Mainit kasi sa labas at magtatanghali na. Habang ipinubusod niya ito, ay di ko mapigilang mapatitig sa katawan niya. Tara na. Wika ko sa kanya. Saan na naman? Sagot nito. Saan pa ba? Di dyan sa site. Ikaw talaga? Biro kong muli, ipinakilala ko si Jean sa may-ari at ipresenta niya ang produktong materyales. Natuwa naman ang may-ari pero hindi ito 100% na payag na gamitin ito sa kanyang building. Pinalabas ko muna saglit si Jean upang kausapin ng may-ari. Matapos ang ilang minuto ay lumabas na ako at kasunod kong may-ari na nagpaalam na din. So, ano na sir? Pagtatanong ni Jean. Pag-iisipan pa daw. Sagot ko sa kanya. Pero ang hindi niya alam ay pumayag na ito. Pirma ko na lang ang hinihintay upang ma-order ito kay Jean. Ay, ganon? Malungkot na wika ni Jean. Tara na. Yaya ko sa kanya. Hindi na nagtanong si Jean dahil sa lungkot. Sumakay na lang siya kaagad sa kotse na mahaba ang muka. Kain muna tayo ng lunch, Jean. Ako na magtitreat sa'yo para wag ka nang malungkot. Paglalambing ko sa kanya. Tumango lamang ang dalaga at talagang hindi maipinta ang muka. Nagmadyobra ako at natanong kong muli ang motel na nadaanan namin. O, tuloy na ba tayo? Biro ko sa kanya. Wala naman eh. Hindi naman na-approve ang deal. Malungkot pa ring wika ng dalaga. Paano kung pumayag na? Seryoso kong sagot. Di, papayag na ako. Wika niya. Are you serious, Miss Jean? Tanong kong muli. I really need the money, sir. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Anyway, sana pumayag siya. Wika nitong muli. Lumagpas na ang motel at nag-decide akong ilibre siya ng lunch sa Green Hills. Malungkot pa rin ang dalaga, kaya't hindi ko na ito matiis. Look, huwag ka nang malungkot. Pumayag na may-ari at sayong-sayo na ang project. Cheer up! Masaya kong balita sa kanya. Halos hindi mailarawan ang itsura ni Jean that time. Galing sa pagkasimangot, ay napangiti itong muli at kinurot ako at tinampal ang aking hita. Nakakainis ka talaga, sir. I hate you. I hate you. Natatawang wika ni Jean. O paano yan ah? Lagpas na tayo sa motel. Pagmamayabang na wika kong hamon sa kanya. Alam mo, hindi naman ako ganon. Just to give you the advantage. Magta-take advantage na ako sa'yo. Lalo na sa kamunduhan. If you have the right product, you win the deal. Professional ako. Sagot at paliwanag ko sa kanya. Napabilib si Jean sa aking speech at tumango na lamang. Muli siyang nag-thank you at masayang masaya hanggang sa marating namin ang Green Hills. Halos mayakap niya ako sa galak at sumasagi ang katawan niya sa aking braso. Nadama ko to for the first time. Puro pasasalamat ang marinig ko sa dalaga hanggang sa restaurant kung saan naghihintay kami ng order. Habang kumakain kami ni Miss Jean ng tanghalian ay pinagmamasdan ko siya. Hindi maikala ang saya sa kanyang mga mata. Habang tumatagal na tinititigan ng dalaga ay lalong gumaganda ito. Hindi ko alam kung paghanga ito
O sadyang pagnanasa lang talaga? Seryosohin kaya niya ang sinabi ko sa kanya na hindi ako magte-take advantage sa kanya. So, matutuloy ka na sa pagda-down payment sa bago mong kondo? Tanong ko kay Jean. Oo sir. Kung hindi dahil sa'yo sir, hindi ko matutupad ang isa sa mga pangarap ko. Thank you talaga sir. Hindi ko alam paano kita pasasalamatan. Alam kong ayaw mo akong imutel. Natatawang biro pa nito sa akin. Aba, kung mapilit ka, bakit naman hindi? Agaran ko namang sagot sa kanya. Matapos kaming kumain, ay nagtungo kami malapit sa Starbucks gaya na nakagawian namin. Pagkatapos kumain, kahit tanghali ang tapat, ay nagkape kami. Umupo kami kung saan konti lang ang mga katabing customer. Nagkwentuhan kaming muli ni Jean. Paano kung hindi plan na-approve talaga yung deal? Magagalit ka ba? Tinanong ko siyang muli. Napataas pa ang kilay nito sa sinabi ko. Naku sir, wag naman ganyan ang biro. Hindi maganda yan. Sagot nito na parang kinakabahan. Kung hindi pa talaga approve, hahatakin kita talaga dyan at yayayain sa pinakamalapit na motel para lang may close mo yung deal. Para sa akin sir, even in your car. Ganito ka kadesperada ang dalaga pero alam kong may halong biro ito. Ang pinagtataka ko ay parang komportable na siyang magbiro ng ganoon sa akin. Inisip ko din na kung sakaling siya ang gumawa ng unang hakbang, ay kung papabayaan ko na lang ba siya o magre-resist ako? Sir, okay na ba talaga yung deal? O do I need to do something else? Tanong niyang muli. Don't worry Jean, matutupad naman ang pangarap mo. Sagot ko. Alin dun sir? Ang kondo? O ang matikman ka? Natatawang biro nitong muli. Ikaw ha, nakakarami ka na. Sagot ko sa kanya. Ikaw nga din sir nakakarami na. Akala ko talaga kanina. Papasok na tayo soon sa motel. Natatawang wika ni Jean. Talaga nga palang inaasahan niya na ipapasok ko siya doon. Napaisip akong muli sa susunod kong sasabihin. Kung sasamantalahin ko na ba o pababayaan ko na lang siya. Anong nakarami? Wala nga akong makita. Natatawang biro ko muli kay Jean. Pwede pa naman makita. Ano ba ito? Papatayin siguro ako na misis mo sir. Pag nakita ako. Biro din sa akin ni Jean. Matapos ang kapihan namin, nag-decide kami na maghiwalay na. Pero nag-insist ako na ihatid pa rin siya. Total alanganin akong babalik pa ako ng opisina. Pumayag naman ang dalaga at nagtungo kami muli sa sasakyan. Pagbalik sa kotse ay napahawak pa siya sa aking braso na parang sikat pag malambing. Hindi ko naman na ito pinigilan dahil wala namang ibang tao maliban sa guard na nakabisikleta. Magte-take advantage ako sa'yo sir ha. Baka matagal pa ulit tayo magkita. Wika nito. Ay, ayaw mo nang kumuha ng project? Tanong ko naman. Hindi naman sa ganun sir. Sana sa akin na lang lahat ng project mo. Tugtong nito. Binuksan ko ang kotse at sumakay kami. At hindi mo na umalis. Pinalamig ko muna ang aircon upang suabe ang biyahe. Tumunog ang aking CP. At may nag-text. 2 message ang natanggap ko. Kuya, pasundo naman mamaya. Thanks. Text ni Hipag sa akin. Binuksan ko naman ang isang mensahe. Matapos kong replyan, sikat. Text ito ng kliyente na ni-meet namin kanina. Architect, pakidagdagan mo nga yung order ng product kanina. Ilalagay ko din sa bahay ko. Thanks. Ito ay pinakita ko kay Jean. Halos himatayin si Jean sa nabasa. Ngayon ay nasiguro niya ng sure deal ang order na sa kanya. How can I ever thank you Sir Boggs? Pwede? Isa lang. Wika nito. At bago pa ako nakasagot ay bigla siyang lumapit sa akin mula sa pagkakaupo sa passenger seat ng kotse. Umalik siya sa aking pisngi
at malapit sa aking labi. Tumiin naman ang aking braso mula sa kanyang malambot na katawan. Naamoy ko ang hininga ni Jean. Halos parehas sila ng hininga ni Karina. Parang bagong inom ng gatas ng sanggol. Namumulala bumalik siya sa upuan. Parang nahihiya na parang natutuwa ang dalaga. Ikaw ha, take advantage ka na. Natatawang biro ko sa kanya. Sir, kulang pa nga yan eh. Sa laki na nga itulong mo sa akin. Wika nito. Kulang? Ano pa ba? Pakunwari kong tanong. Walang ano-ano'y. Lumapit muli si Jean. Pipigilan ko sana siya this time pero hinawakan niya ang aking kamay. Humalik muli si Jean sa aking labi. This time, malambot ang mga labi niya at masarap din siyang humalik. Nagtagal ng bahagya ang paghalik ni Jean. Matapos ay bumalik muli sa kanyang kinaupuan. Yun lang pala. Akala ko pa naman kung ano. Biro ko sa kanya. Tila na challenge si Jean at kumagat sa labi niya. Do you really want more, sir? Hamon nito sa akin. Tinitigan ko siya at napatitig din siya sa akin. Para kaming magduduelo. Naghihintay kung sino ang bubunot at magpapaputok. Siya na ang unang umaksyon. Here, it's all yours, sir. Sabay bukas ng butones ng kanyang blouse. Namangha ako sa nakitang itinatagong katawan ni Jean. Napakakinis nito. Naglapit ang aming mga muka at naghalikan. Nadala na din ako ng init at lumalaban ng halikan. Masarap ding humalik si Miss Jean dahil na rin siguro sa kanyang experience sa kanyang ex-boyfriend. Humawak ako sa kanyang katawan. Malambot ito pero hindi sa ganun katigas gaya ng ibang katawan. Nakalika ng ingay si Jean dahil sa aking ginagawa. Hinagilap na rin ni Jean ang aking matitigas na muscle. Hinaplos-haplos niya yon. Ako naman ay patuloy lang sa ginagawa sa kanya. Patuloy lang ang ingay ni Jean habang nag-i-enjoy kami sa aming halikan at haplusan. Ilang saglit pa ay tumawag si Mrs. sa aking sipi. Patay, sabi ko sa aking sarili. Tila may radar ang mga babae, lalo na ang asawa kung anong ginagawa ng asawa nila. Tinapik ko siya at bumalik naman kaagad dahil narinig niya ang ring ng sipi. Hello babes, sagot ko kay Angel habang si Jean ay nagbubutones ng blouse. Tahimik lamang ito, hindi siya gumagawa na anumang ingay na maaring marinig ni Mrs. Tumawag si Angel sa akin dahil gusto daw niyang umisa bago pumasok mamayang gabi. Pumayag naman ako at sinabing papauwi na ako dahil galing ako ng site. Okay, bye babes. Paalam ko at pinatay na ang telepono. Hindi ko matatanggihan ang aking asawa, lalo na sa kamunduhan, ang hiling nito. Narinig naman ni Jean ang lahat ng usapan namin at alam niyang hindi siya uubra sa asawa ko. Humingi naman ako ng paumanhin dahil kapwa kami nabitin. I think wrong time ito. Natatawang wika ako kay Jean. Yeah, I know sir. Sorry ha. Nadala lang ako. Ang pogi mo kasi, sabi naman ni Jean. Napangiti ako sa sinabi ni Jean. Siguro ay dahil sa pabor na ginawa ko sa kanya ay gusto niya rin bigyan ako ng something na masaya. Muling naglapat ang aming mga labi at naghalikan. This time ay hindi na total French kiss, bagkos ay isang marahang halikan upang madama ko ang malaan Curtis niyang labi. Hindi ko na mahawakan ang kanyang katawan, ngunit siya na mismo ang nagsuggest. Sir, if you want, you can hold me. Pauwi naman na ako eh. Okay lang na malukot ang damit ko. Dahil dito ay hinawakan kong muli ang katawan niya. Feel na feel ko pa rin ang malambot nitong katawan. Siguro gusto rin talaga ni Jean na magparaya ng kanyang katawan. This time, init na rin siguro noon sa loob ng kotse. Marahil alam din niya kung saang lulugar ay hindi na siya nagpumilit na makipagniig.
Nakontento na lang kami sa halikan at haplusan nung hapong iyon. Sa isip ko'y bihirang ganitong sitwasyon na nagpapaplos ang isang magandang dalaga sa isang hindi naman kaano-ano. Nabitin man ako'y okay na rin dahil nahawakan ko naman ang kanyang magandang katawan. Idinaan ko si Jean sa kanyang apartment at nagpaalam sa kanya. Masaya ang dalaga batay sa kislap ng kanyang mga mata. Nagpasalamat din ako sa ginawa niyang pakikipaghalikan sa akin. Umuwi ako at nagmadali upang ituloy ang init sa aking asawa. May araw ka rin, sabi ko sa isip at umalis na ako upang umuwi. Babes, tawag ko sa aking asawa. Pagpasok ko ng unit namin, narinig kong bukas ang shower sa banyo. Babes, patapos na ako. Wait lang, sagot niya. Umupo ako sa sofa upang maghintay. Naalala kong halikan namin ni Jean. Mabuti na rin palang tumawag si Mrs. dahil kung may hotel ko si Jean, talagang mabibitin ako at baka mabuko pa kami ni Mrs. Napaisip na rin ako kung masaya kayang kaniig si Miss Jean. Nagpapagalaw din kaya siya sa ibang architect o engineer? O siya talaga ay nagpapaangkin para makakuha ng deal? Babes, nakatulala ka dyan. Gulat ni Mrs. sa akin at natauhan naman akong bigla at sumagat din. Oh babes, wow, ang bango naman. Nag-text kasi si Kat. Nagpapasundo mamaya. Sabi ko, iyahatid mo na kita. Palusot ko. Nako, init na naman ang magaling kong kapatid. Natatawang wika ni Mrs. na parang natuwa pa. Lumapit sa akin si Mrs. at umupo sa akin. Dito yung tinanggal niya na ang tapi na tawalya at bumayangyang ang kanyang magandang katawan. Naramdaman ni Mrs. na nagiinit ako, kung kaya't hindi na siya nag-atubling pasayahin ako. Nagmamadali si Mrs. dahil papasok pa siya. Siguro ay may napanood o nabasa si Mrs. kaya't ganun na lamang ang init niya nung time na yon. Dati kasi ay hindi naman mahilig talaga si Angel sa panandaliang ligaya. Gusto niya ay yung talagang lanta kaming dalawa matapos ang pagniniig. Hindi naman ako makapag-object sa gusto ng aking asawa. Si Angel na nagtrabaho para sa amin. Ilang saglit pa ay mabilis na narating ni Angel ang kasukdulan. Halos manginig din ang katawan niya habang nararating ito. Hindi naman nagtagal ay narating ko rin ang kasukdulan. Bumalik si Mrs. sa banyo upang maglinis ng katawan, maghilamos muli at magbihis ng kanyang uniforme. Nagugas na rin ako at nagpalit ng short na panlakad. Nag-text si Kat at tinawagan ko naman na baka malate ako dahil ihahatid ko pa ang ate niya. Sumang-ayon naman si Hipag at maghihintay na lang daw sa cafeteria ng ospital kasama si Karina. Wow, makikita ko na naman si Karina. Sabi ko sa isipan ko, pero pinilit kong ibalik ang itsura ni Jean sa aking isipan. Ang fact na nakikipaghalikan siya sa akin ay hudyat. Napapayag siya sa talaga kung sakaling yayain ko tong makipagniig sa akin. Babes, halika na. Alam kong pagod ka sa work tapos pinagod pa kita. Natatawang wika ng aking asawa. Kaya pag kasundo mo kay Kat, magpahinga ka na. Bilin ni Mrs. na tila sinasabing wag na muna akong makipagniig kay Kat. Hindi ko naman na araw-araw sinisipingan ng aking hipag kung kailan lang niya gusto. Eka nga, hindi pwedeng puro adobo ang ulam araw-araw. Tumungo kami sa kotse at hinatid ko na si Mrs. sa ospital niyang pinapasukan. Mabilis akong pumunta naman kay Hipag upang makauwi na kami dahil nakakaramdam na rin ako ng pagod. Kahit wala naman akong ganong ginagawa sa trabaho kanina. Kat, baba na kayo. Nandito na ako sa parking. Wake ako kay Kat sa phone.
Alam kong kasama niya si Karina kaya't medyo nagayos din ako ng sarili upang magpapogi din. Nakasandal ako sa upuan nang matanaw ko naglalakad na ang magkaibigan patungo sa akin at napansin kong may isa pa silang kasama at lalaki ito. Nasa tabi ito ni Karina kaya alam kong ito siguro ang manliligaw ni Karina. Parang selos ako sa nakita ko at napasimangot. "Hi Kuya Bogs!" Pasabay naman daw sina Karina at boylet niya. "Okay lang ba?" Bungad ni Kat. "Hi Kuya Bogs!" Pasabay ulit ha. Siya nga pala. Si RC po kuya. Pakilala ni Karina sa kasamang lalaki. Tumango lang ako at pasublado epek. Napansin ito ni Karina at Kat. Sumakay sila sa kotse at pinaandar ko na ito. Katahimikan na bumabalot sa loob ng kotse, taliwas sa dating ambience pag kaming tatlo lang ang magkakasama. Ako na din mismo ang unang nagtanong. "Karina, siya na ba yung bago mong boyfriend?" Tanong ko sa kaibigan ni Hipag. "Naku, hindi kuya. Nakisabay lang ito at walang pamasahe." Natatawang sagot ni Karina. "Siya yung naniligaw Kuya Bogs." Bulog naman sa akin ni Kat. Napataas din ang kilay ni Hipag dahil naghinala din siyang nagsiselos ako. Sa isip ko'y may makakaniig na iba kay Karina. Ako nga na hindi niya kaano-ano nagpapaangkin siya yung pakayang nanliligaw na. Pero ang konsensya ko naman ay parang bumubulong na hindi ko rin naman pag-aari si Karina. Buti nga at natikman ko rin siya. Hindi lang isang beses. Mahirap man tanggapin ay kibit balikat na lang ako sa sitwasyon. "Kuya, labas tayo minsan?" "Okay lang." Wika nitong si Karina mula sa likod. Tumingin ako sa rearview mirror at nakatingin siya sa akin. Inirapan ko siya at sumagot na lang. "Busy ako at pagod sa work. Baka hindi kayanin kong gumimik." Wika ko. Parang nadismaya naman ang dalawang dalaga sa sinagot ko. "Tayo na lang Kat." Ayaw sumama ni Kuya. Natatawang dugtong ni Karina. Pinawaran ko naman agad si Catherine. "Magpaalam ka muna sa ate mo ha." Warning ko sa aking Hipag. Nahalata ng dalawa, lalo na si Karina, na masungit ako that night. Kinabahan din ako dahil baka lumabas nga itong dalawa at kasama ang mokong na si RC ay magkasalo silang muli sa isang lalaki. Alam kong posibleng mangyari yon dahil sa lawak ng pag-iisip ng dalawa. "Bye Kuya Bogs, ingat kayo sa pag-uwi ha." Paalam ni Karina. Bumaba na rin ang mokong si RC kila Karina. "O, dyan ka din ba nakatira?" Biro ko sa lalaki. "Ay, hindi kuya. Ihahatid ko lang si Karina. Malapit lang dito ang house namin. Mag-jeep na lang ako mamaya. Salamat din." Paliwanag nitong si RC. Sa loob-loob ko'y makaka-score itong si RC kay Karina. Swerte niya dahil matitikman niya ang magandang si Karina. Kinumbinsi ko na lang aking sarili na nauna naman ako kesa sa mukang na yon. Hindi ko na tinignan si Karina at umalis na kami ni Hipag. May kuya, nagsiselos. Natatawang biro ni Kat sa akin nang pauwi na kami sa kondo. "Ano? Bakit ako magsiselos? Full body ko lang naman siya." Palusot ko. Kunwari ka pa? Hindi ko naman sabihin kay ate Birong muli ni Kat. Sa parking ng kondo ay nalikan kong bigla si Hipag. Bago kami bumaba, binuhos ko ang gigil na para kay Karina sana. Parang kumanda kasing lalo ang dalaga at naging blooming. "Kala ko ba pagod ka kuya?" Natatawang wika ni Kat. "Bakit kiss lang naman na?" Natatawang sagot ko naman. Mula sa elevator ay bumaba ako sa lobby ng building. Nagpaalam ako na bibili ng beer at mauna na si Hipag at inanda na ang hapunan. Isang hindi inaasahang tagpo ang naganap na ako'y pabalik sa aming unit. Nakita ko si Jean galing sa lobby. "Miss Jean?"
Wika ko sa kanya. Sir Boggs, wow, I didn't expect na magkikita tayo dito. Sagot niya. Sa building pala din namin ang kondo na sinasabi niyang lilipatan niya. Pero sa kabilang tower, dito kasi ang lobby namin, ang admin ng kondo. Tila mapaglaro talaga ang tadhana at inilalapit ang tukso sa akin.